Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Nandito po tayo sa Facebook page ng Procnoy. Ito pong Buknoy na panatiko ng Tape Incorporated. Yan mga kababayan. Itong Procnoy na to ay ako madalas pong mag-post ng mga laban po sa TBJ. Pero pag tinignan nyo itong kanyang Facebook page, yan po, makikita ninyo yung kanyang mga post, walang comment. Naka-close po lahat ng comment. Hindi ka pwede mag-comment. Pwede ka lang mag-share o mag-like pero hindi ka pwedeng mag-comment. Ibig niya sabihin, siya lang ang may karapatan. Siya lang ang may karapatan magsalita. Yung mga sumusubaybay sa kanya, walang karapatang magsalita. Martial law. Martial law dito mga kababayan. Martial law dito sa Facebook page ng Procnoy. Kaya wala masyadong nagko-follow eh. Ayan mga kababayan, tingnan ninyo. Ayan 5,400 lang ang followers. Paano ka ba naman magpa-follow kung wala kang karapatan magsalita? Manonood ka lang? Gusto mo lang magla-like at mag-share yung mga manonood at titingin sa Facebook page mo pero hindi sila pwedeng magsalita. Hindi sila pwedeng makapag-interact. Yan, martial law? Ayan, mga kababayan, huwag niyo masyadong papansinin. Etong Facebook page na ito na hindi kayo pwede magsalita, hindi kayo pakikinggan. Ang pwede lang pakinggan dito ay sila. Etong admin, etong tulongges na Facebook page na ito. At nung nakaraang araw, alam niyo mga kababayan, wala na kasing silang masilip sa TBJ. Ang ginawa nila, ang binanata nila ay etong IPO Philippines. Question nila yung kakayanan ng IPO o lalong-lalong na yung desisyon na i-cancel ang trademark ng tape dito po sa Itbulaga at sa AB. So parang mas magaling pa sila. Itong Procnoy na ito, feeling mas magaling pa kaysa sa IPO. Dahil nga wala na silang makitang butas sa TBJ, yun, gumagawa sila ng kwento. At sinisiraan nila itong IPO, itong IPOPhil. Yun yung nakaraan, yung ginagawa nila para lang mapagtanggol itong kanilang mga bossing. Anong araw na ba? Naku, malapit na. December 11, 4 na araw na lang, sweldo na. 4 na araw na lang, sweldo na, kaya hataw. Maraming post, mas malaki. Mas maraming post, mas maraming mga banat. Mas malaki ang kita. So ito mga kababayan. So pagkatapos ng paninira nila sa IPO Philippines, ito naman ang ginagawa nila. Sinisira nila ito ng TBJ. Etong iconic trio. Ang ginagawa nila ngayon, yung mga dating nangyari nung panahon ng kopong-kopong, ibinabalik nila mga kababayan. Ibinabalik nila. Kasi wala na nga silang makitang butas itong present eh. Yung mga nangyari dati, ayun ang binabalik-balikan nila. Ayun ngayon ang pinopost nila. Katulad nito mga kababayan dito sa ating screen. Ito mga kababayan, pinost nila 4 hours ago. Babasahin ko tong ito pa, ano pa to? 2002. Pero yun yung 2002. Ano na ngayon? 2023. Magto-2024 na tayo. So, 21 years ago. Pero may babalik pa. Baon na ito sa limot eh. Saka ito naman, ito babasahin natin Ito raw Itbulaga ay binalaang alisin sa ere ng MTRCB. Ayan. Ito ay report ng Philstar.com o .com, September 5, 2002. Nagbabalak hapon si Movie and Television Review and Classification Board MTRCB Chairperson Marilyn Dinglasan. Tingnan nyo, iba pa yung MTRCB Chairperson dati, si Marilyn Dinglasan. So matagal na to. Baka nga ito, wala pa tong Procnoy nung nangyari to eh. So paano nga gagamitin niya to para siraan itong TBJ? Kumbaga talagang hinalungkat. Kasi wala na nga makitang ibang issue Pero yung pati issue noong 2002 hinalukay na itong tulongges na to.
Sabi ni Chairperson Marilyn Dinglasa na tuluyang ipapatigil ang airing ng noontime show na Itbulaga kung hindi titigil ang mga host nito na sina Joey De Leon at Vic Soto sa kanilang kabastusan. Sinabi ni MTRCB Chief Dinglasa nang dumalo ito sa isinagawang pangdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Tito Soto, hindi mangingimi ang kanyang tanggapan na ipatigil ang airing ng Itbulaga kung magpapatuloy sa pagbigkas sa mga double meaning word na bastos ang mga host nito. Partikular na tinukoy ni Dinglasan ang na-monitor nilang August 5 episode ng Itbulaga sa Channel 7 kung saan ay pinakakain ng ari ng baka ang mga contestant dito sa segment na sige, ano kaya mo o sak mo kapag pinaikli. Magugunita naman na binalaan ng MTRCB ang Itbulaga dahil sa portion sak mo, partikular ang pagpapakain sa mga contestant ng daga. Anya, hiningi pa niya mismo ang opinyon ni Health Secretary Manuel Dairit. Ukol dito at tumugon ang kalihim na mapanganib sa kalusugan ng tao ang pagkain ng daga, palaka at iba pang hayop. Winika pa ni Dinglasan sa kasulukuyan ay ang issue lamang ng pagsasalita ng bastos ni Joey De Leon sa ere ang kanilang binibigyan ng babala at hindi ang sinasabing paggiling ng pagsasayaw ng mga sex bomb dancers. O yan mga kababayan yung hinalukay sa baul na itong Buknoy na Facebook page na ito para lang muli maalala ng tao itong isyong ito at masira itong pangalan ng iconic trio na TBJ. Ito mga kababayan, sabihin na natin totoo itong isyong ito. Ito naman mga kababayan, 21 years ago na-resolve na to eh. Diba? Na-resolve na to eh. Ano ba nangyari dito? Na-resolve na to, na ayos na ito at nag-move on na lahat ng concern dito. Ngayon ba't binabalik? Ano ang layunin? Ano ang purpose nito ni Buknoy na ilabas muli itong isyong ito? Para saan? Yun lang ang tanong ko, para saan? Para masiraan mo itong TBJ kasi wala ka ng ibang issue na makita. At itong naresolba ng issue na matagal na panahon na 21 years ago, baka hindi ka pa nga pinapanganak, ibabalik mo. Di ba ganun? Ganun ang mga tulongges eh. Kapag wala na makitang issue, maghahanap, maghahalukay. Kahit biruin mo, grabe 21 years agong issue eh. Pero mo binalikan mo pa para lang siraan itong TBJ. At ito pa, meron pa akong nakita rito eh. Ito talaga tulongges ito eh. Pero yung mga issue na tagal ng panahon, binabalikan pa. Iba pa nga MTRCB chairwoman chairperson eh. So nakakatawa lang itong pinagagawa nito ni Buknoy. Isa pa, maglalagay ka ng ganyang kwento, ibabalik mo. Pero bakit walang comment? Bakit walang comment dyan? Ba't hindi mo hayaan yung mga tao na magsalita? Bakit ganyan? Parang parang ginawa mo, nagsalita ka at hindi mo na binigyan ng pagkakataon yung iba na nakontrahin ka o sumang-ayon sa'yo. Di ba? Tignan mo, wala man lang comment eh. Paano mo malalaman yung talaga nangyari kahit ikaw mismo hindi mo alam kung ano nangyari. Sige nga, paliwanag mo nga Buknoy. Kung paano na-resolve yan? Alam mo ba kung ano nangyari na dyan? Paano mo nga malalaman kung walang comment? Ilagay mo yung comment, i-open mo para makapagsalita yung mga tao. O natatakot ka? Natatakot ka na mabatikos dahil alam mo, mali yung pinaggagawa mo. Di ba, Buknoy? Ito pa. Binalik niya, September 4, 2013. 10 years ago mga kababayan. Etong biruan na nangyari. Ito raw si Itbulaga host Vic Soto nabugahan ng juice. Etong si Raisa may dison sa muka. Ayan, batang-bata pa si Raisa. pero may babalik mo yung issue na yan. Batang-bata pa si Raisa May dyan, wala pa nga atang ngipin si Raisa May eh. Eto naman, sabi ni Buknoy,
ano to portion to ng ano alam ko portion dito ng ano ba to, biruan. Ito mahirap eh. Ito mahirap eh. Tika mo, naglagay sila ng ano, ng post diyan. Naglagay sila ng post. Pero ano eh, walang ano ba to? Ano nangyari? Ano yung totoong kwento? Ano yung buong kwento? Paano nangyari na nabugahan ni Vic Soto etong si Raisa May Dizon? Saan? Nasaan yung kwento? Ano, mema lang? May masabi lang, may maipakita lang na wala. Tignan mo, paano namin maintindihan yan? Ano ba, sinadya ba yan? Ano ba? Ano ba, Boknoy? Ano ba, Boknoy? Isa tingin ko hindi sinadya yan, baka natawa ito si Vic Soto kaya nabugahan niya si Raisa May. Hanggang ngayon naman ginagawa yan eh, di ba? Hanggang ngayon naman eh. Di ba, challenge nga yan eh, sa TikTok challenge yan eh. Di ba, minsan ano, may nakatayo sila, may kumakanta, tapos magbubuga ng bibig. Kumbaga, eto namang isyong ito, tanggap ng tao. O sabihin na natin na mali dahil nasa national television at noontime show. Pero ipaliwanag mo naman, Boknoy, ano ba talaga yung nangyari dyan? Hindi yung, kagaya niya, nakasara yung comment section. O, ikaw mismo hindi mo alam kung ano nangyari, basta mo lang ipinost. Di ba, Boknoy? Tapos eto may nag-comment din, nakala mo marunong. Nagko-comment ka, hindi mo nga alam kung ano nangyari dyan. Di ba? So ayan mga kababayan, yung ano, yung pinaggagawa na naman itong mga panatiko ng Tape Incorporated. Etong Boknoy na ito. Nawala nang makitang ibang issue sa TVJ. Eto, binabalikan yung mga issue nung nasa baol. Eto 10 years ago, yung isa 21 years ago. Pero ay mo yan. Napakatagal na 21 years ago, babalikan mo pa at gagawin mong issue laban sa TVJ kung di ka ba naman to longest. Kaya ito mga kababayan, payo ko lang sa inyo, wag na wag kayong maniniwala dito sa ano, sa Facebook page na ito, dito sa Boknoy. Marshalo dito mga kababayan, hindi kayo pwede magsalita, bawal magsalita dito. Bawal magkomento, siya lang ang magsasalita. Ayan di ba? Ay nako, so lang muna mga kababayan, babala lang babala. Huwag po kayo basta-basta maniniwala dito sa post ng Proknoy, etong si Boknoy. Dahil basta na lang nag-post, dahil nakakita niya, naku maganda to. Kasiraan to sa ano, sa Tito Vic and Joey. Ayun lang yung purpose nila. Hindi yung purpose para maliwanagan yung kanyang mga taga-subaybay. Kasi kaya nga tayo may mga may mga social media pages di ba? Gamitin natin yung ating social media pages, social media accounts para makatulong sa mga tao na maliwanagan sila sa mga issue. Hindi yung magpo-post ka ng issue na hindi mo mismo hindi mo alam at hindi mo hinahayaan yung mga tao na magpaliwanag o mag-comment man lang dun sa post mo. Diba? Katulad na ito, tingnan mo walang comment. Ano yan? Burahin mo na Facebook page mo. Para saan pa yan? Ano lang, parang pader lang na nandyan lang, naka-post lang. Parang ano ka nga parang pader ka lang. Hindi na pwedeng magsalita. Dapat interactive ang Facebook page mo. Gawin mo interactive. Hindi yung ikaw lang yung may karapatang mag-post. At yung mga tao, kahit yung tagasunod mo followers mo, hindi pwede magsalita. Ano yan? Ay, nako Boknoy. So, yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.